Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So mga viewers, ay hindi tayo magre-repair. So mayroon na lang akong ikunting i-share sa inyo. Ayan, patungkol po sa ating washing machine. Ayan. So pero bago pa natin ipagpatuloy yung ating yung i-share ko sa inyo mga viewers, bago pa tayo natin ipagpatuloy. So kung bago lang kayo sa aking channel at kayo po ay napadaan lang, so huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin yung bell button mga ka-viewers. Ilagay sa all para updated kayo or ma-notify kayo sa mga video tuwing ako'y nag-upload. So yan, start tayo mga ka-viewers. So nga pala, yung natin ngayon ay mayroon lang akong kunting i-share sa inyo mga ka-viewers. Yan, tungkol sa ating washing machine. Yan, so kung for example mga ka-viewers, paano kung yung washing nyo ay nalubog sa baha, yan, or nabaha, yan. Ano ba ang dapat nating gawin kung ang ating washing machine ay kung sakaling nabaha or nalubog sa baha, yan. So una-una mga ka-viewers, ang una nating gawin dyan, pag once yung washing nyo ay nalubog sa baha, nabasa, yan, siyempre nalubog sa baha, mabasa talaga, yan. So kung nalubog sa baha yung washing nyo, una-una nating gawin, wag na wag nyo muna siyang i-plug sa saksakan or sa outlet. Wag nyo munang gamitin. Yan. Bakit mga ka-viewers? Kasi nga basa yan. So kung basa yan at pina-plug nyo or ginagamit nyo, may tendency na kayo po ay makuryente or masisira yung motor ng inyong washing machine. Yan. So dalawa lang dyan ang mangyayari mga ka-viewers. Either kayo masisira yung inyong washing machine or kayo ay makuryente. So kung yan ang washing machine nyo ay nalubog sa baha, so wag nyo muna siyang gamitin. Yan. Pangalawa mga ka-viewers, ang gawin nyo mga ka-viewers, tatanggalin itong kanyang makina. Yan, tanggalin nyo. Mas mabuti kasi tatanggalin. Pwede naman hindi tanggalin doon sa ilalim lang. Tanggalin nyo lang yung takip sa baba, yung pa-square, yung takip ng washing machine. Tanggalin nyo lang yon. At saka i-blower yan. I-blower nyo siya. Pero mas mabuti pag tanggalin nyo talaga itong kanyang makina para lahat na pwede nyo siyang ma-blower. Ayan. Pwede namang ibilad sa araw kung wala kayong blower. Pero kung ibilad nyo sa araw, dapat mga 3 days. Yan, 2 days or 3 days. Yan, bago nyo sa pwedeng gamitin. Or kung natanggal nyo, isauli nyo uli yung makina. Tapos pwede nyo siyang gamitin. Yan po ang mga ka-viewers. Kasi delikado pag ginagamit nyo sa nabasa, yun na nga sa sinasabi ko, baka kayo po ay makuryente or masunog yung pinakamotor itong pinakamotor niya. Tulad nito, itong motor to ng washing So tulad dito, masunog yung yung motor. Kasi nga baka grounded yun. Tapos pina-plug nyo, masisira yung motor. Siguro okay lang siguro kung ang motor ng inyong washing machine ay tanso. Yan, or bronze yung itong pinaka makina, yung pinaka winding sa lalim, kung nakita nyo yan. Yan. Okay lang kung yan ay bronze katulad nito, bronze yan. So okay lang kung katulad nito, bronze or tanso. Paano pag yung washing nyo ay yung bagong labas ngayon na aluminum yung windings. So pag awan sa aluminum kasi nabasa, so madali siyang magmo-moist man yan. Tapos ang mangyari diyan, magpuputi-puti yon. Magkakaroon siya ng tawag yan, parang asin-asin, nag-aasin-asin siya. Yan, so yun ang dahilan na napuputol yung wire. Yun kasi ang aluminum pag nabasa, yun ang kalawang ng aluminum. Parang siya, nabubulok siya. So nagpuputi-puti, nag-aasin-asin. So hanggang maputol yun. So kung sakaling ang washing machine yung mga viewers ay ganun ang senaryo, so wag nyo siyang gagamitin. At pangatlo mga viewers, wag nyo siyang hayaan na nakababad yung washing machine nyo na basa. Yun kasi ang kadalasang ginagawa. Pasensya po kung may natamaan man. So mas kasi dati ganun din ginagawa ko sa atin kasi pag once nabasa yung washing, yung iba hinahayaan lang sa gilid. Ayan, tapos iwanan hanggang matuyo. So mali yun mga ka-viewers. Kasi nga pag once hinayaan nyo na yung motor ay basang-basa at hinahayaan nyo siyang matutuyo ng kusa, so ang mangyayari dyan, magkakaroon ng sa ilalim, magmo-moisture. Tsaka yun nga sinasabi ko, kung sakaling yung washing machine nyo, ang motor ay aluminum,
So, isang araw, kung basa yun, at mas lalo pag tumatagal pa, maabot ng buwan, so hindi nyo, hinayaan nyo lang na matuyo siya, ayan, magkakaroon ng problema sa kanyang motor mga ka-viewers. Jackpotan lang talaga kung yung motor ay hindi natanggal yung pinaka-varnish ng ito, yung kanyang windings, yung kanyang pinaka-windings niya. Pag yan ay natanggal, lalo ngayon sa mga bagong lumalabas, peke naman yung ginagawa nilang yung ginagawa nilang varnish, yung nilagay na doon ng varnish, ang dali lang matuklap. Yan. So pag yun ay lumambot, natutuklap yun, siyempre papasokan nyo siyempre yun doon ng tubig, papasok doon ng tubig. So yun ang dahilan na nagkakaroon siya ng corrosion or nagko-corrosion siya or corroded. Yan, ang puputi-puti. Pag once kasi aluminum, puti yung kanyang yung corrosion niya. Kasi nga siya aluminum, so puti siya. So yun ang dahilan na yung wire, ito for example wire to, nagpuputi-puti siya, nagko-corroded siya. Ang diyan, mabubulok siya hanggang maputol siya ang kusang maputol mga ka-viewers. Kaya yun ang dahilan na yung washing natin minsan nalubog sa nung ginagamit natin ay gumagana pag forward. Ngayon pag reverse wala na, hindi na gumagana, umuugong na lang. So yan ang dahilan na sira yung kanyang motor kasi nga may putol doon. So yun mga ka-viewers ang ibig kong sabihin. Kaya kaya siya umuugong kasi may putol sa either sa forward or sa reverse ang naputol. Yan. Sa dalawang linya na yan. So pag may naputol dyan, uugong na. Yan. Kasi kasi yun itong ng washing, tatlo kasi itong wire niya. Yan. Yung common, forward or reverse, itong dalawang to. Kahit saan dito. Kung may isa dito naputol, ay ang tendency niyan, ang resulta, under yung washing, pero walang reverse. Yan. Or baka minsan din kailangan nyo pang tulungan para iikot. Yan. Kasi putol lang dito So kaya siya uugong. So kung tutulungan nyo siya, iikot yun. Yan. Nga lang, yun nga sinasabi ko, walang reverse. Hindi siya nagre-reverse kasi putol yung kabilang windings. So ganun yun mga ka-viewers. Kaya ang maibibigay ko lang na tips sa inyo, kung sakaling nabasa yung washing nyo sa baha or nalubog sa baha, so wag nyo gamitin. Ang gagawin nyo, pag nabasa, kailangan nyo agad-agad siyang tanggalin yung kanyang pinakamotor, i-dryer nyo. Kung mayroon kayong dryer sa buhok, yung mga ginagamit sa buhok na dryer, umiinit yun So yung dryer na yung umiinit, i-dryer nyo habang umiinit yun at bumubuga ng hangin, pabugahan nyo itong metal na to. Diyan, pabugahan nyo ganyan. Yan. I-blower siya, i-blower. For example, ito yung blower. So ganyan nyo lang sa dyan. Yan, pabugahan nyo ng hangin yung blower na umiinit hanggang diyan, ganyan mo siya, palibot, ganyan. Yan, lahat dyan, or dito. Saan dito may butas yan, bugahan nyo dyan ng hangin dyan. Yan, bugahan nyo. Yan. Hanggang matuyo ito. Yan. Siguro hindi naman siguro aabot ng tawag dyan, kalahating oras ang pag-ano nyo dyan, pagbuga ng hangin. Madali lang naman ito matuyo. Pag blower ang gamitin. Kung wala kayong blower, gusto nyo ibilad sa araw, sa tingin ko kung ibilad nyo sa araw, kailangan nyo ng 2 araw, 3 araw Yan. Kailangan nyo gagamit, ibilad sa araw. Kailangan nyo muna siyang ibilad sa araw para matuyo yung tubig dito sa loob. Wait lang mga ka-bears, balikan ko lang kayo. So yan, pasensya mga ka-bears na udlot yung ating yung aking explanation kasi may customer na nagtanong. So yan, tuloy tayo mga ka-bears. So yun lang mga ka-bears. Yun lang ang yun lang ang kailangan sa washing pag nabasa ng tubig or nalubog sa baha. Or for example, yung washing nyo may leaking. So yun, kaparehas lang din yun pag yung washing nyo ay nagli-leak sa ilalim, wag nyong hayaan. Kailangan i-check nyo kung hindi nabasa yung makina. Kasi pag nabasa din yung makina, yun din yun mga ka-viewers ang dahilan bakit yung inyong washing nangga-ground. Yan. So kailangan yung i-check. So tungkol naman sa nabasa or nabalubog sa baha mga ka-viewers. So yan po ang dapat natin gawin. Pag nabasa yung makina, kahit hindi nalubog sa baha, basta nabasa itong pinakamakina niya or nabasa na aksidenteng nabasa ito,
nabuhusan ng tubig. Yan. So wag niyo munang gagamitin 'yan. Kasi pag yan ang kadalasang dahilan bakit yung washing machine umuugong na lang at hindi na tumutuloy sa pag-ikot. Kailangan nyo pa siyang ikutin sa kamay. Ayan, ikutin sa kamay yung pinakapala-pala yung pulsator niya bago siya iikot. Yung iba naman, umiikot daw pero walang reverse. So sa mga walang reverse naman, hindi naman lahat ng walang reverse motor ang problema. Mayroon din minsan walang reverse dahil may problema din sa pinaka-timer. Kaya hindi nagre-reverse. Yan. Kaya siya hindi nagre-reverse mga ka-viewers kasi may problema sa timer. Isa din yan dahilan bakit hindi nagre-reverse. Pero pag once kasi basa yung motor at yan po ay hinayaan lang nabasa yung motor, so yun ang tendency, masisira yung kanyang pinaka-windings at yun na, kusang napuputol yun, nagko-corroded yun. So yun yung kadalasan na problema sa washing pag nabasa yung motor. So kung sakaling yung washing nyo, kung sakaling nabaha dyan sa inyo or nabasa yung pinakamotor niya, so wag nyong hayaan na basa yung motor, na hayaan nyo lang na matutuyo lang yan. So mali po yan mga ka-viewers. Kasi po yung washing machine natin, pag hinahayaan natin yan nabasa, yan nga nagkakaroon niya ng corroded sa ilalim yung kanyang pinaka-winding. So okay lang siguro kung bronze. So para sa akin pag bronze or ang tawag dyan, pag bronze yung pinaka-windings, minsan okay lang kahit hinahayaan nyo. Yung problema din naman kung nabasa ito, baka kinakalawang itong kanyang pinaka-body at or either dyan yung sa shafting kinakalawang yan, hindi naman iikot yung washing nyo. Uugong na uugong lang. Kahit anong gawin yung pihit sa timer, hindi siya iikot kasi nga itong dito yung pinaka-shafting ay kinakalawang. So ito nag-stack up din yan. Katulad din ng electric fan, pag napasok kanya ng dumi dyan or kinakalawang, hindi talaga iikot ito. So kung hindi ito iikot, itong pinaka-ano niya ito. So ito iikot, hindi din iikot yung kanyang sa taas, yung pulsator, yung plastic na umiikot sa taas, hindi din iikot yun. Kasi nga hindi ito makaikot. So yan yun ang tendency. Kung yung washing nyo ay original naman yung motor, kahit original pa yung motor, hindi nga siya nasisira yung kanyang pinaka-winding. Ang nasisira naman yung kanyang bushing or yung kanyang shafting, kinakalawang, hindi pa rin makaikot yan mga ka-viewers. So mas okay kung yung washing nyo pag nabasa sa ulan, nabasa sa baha, nabahaan ba, or basta nabasa tong pinakamotor niya, huwag nyo siyang hayaan nabasa. Hayaan nyo lang na dyan lang sa gilid, huwag. Kailangan nyo siyang ipatuyo mga kabir sa blower. Yan, pinaka-the best blower talaga. Kasi blower, madali niya siyang matuyo. Pag ito ay napukusan ng blower, ilang minuto lang, ito matutuyo na to. So, pag natutuyo na yan, ayan, pwede nyo nang gamitin. Nga lang, pag washing nyo ay kasi pag dual washing machine, dalawa yung yung makina niya, separate yung sa dryer, separate din to. Ito makina to ng wash motor to . So, pag dual washing machine, yung mayroong dryer, dalawa ang makina. So, ang kailangan yung gawin talaga, yung dalawang makina niya yun, blower nyo. So, yung blower na yung blower na ginagamit sa buhok kasi may init yun . Huwag yung blower na puro hangin lang labas, walang init pa, matagal lang kayo doon. Hindi matutuyo kagad to pag yung blower ng hangin lang ang bumubuga dito. Kailangan talaga yung blower na ginagamit sa buhok, yung ginagamit pang ng buhok, yan, pang patuyo ng buhok. Yun ang gagamitin nyo dito. Pinaka-the best, yun ang ginagawa ko . Yan, binubugahan, yan ganun, binubugahan ko siya ng ng blower hanggang matuyo. Kasi may nire-repair ako dito. Ang problema naman ng kuryente. Kasi nga yung kasagsagan ng baha dito sa amin, nabaha yon. Yan, nabaha siya. So hinayaan ng may-ari hanggang tumatagal, umaabot ata ng 3 months. So nung ginagamit nila, nangunguryente. Kung hinahawakan yung doon sa tubig, naglalagay sila ng damit, nangangaground. Kaya yung inopen ko, nakita ko, ito, yung dito, kalawang lahat. Yan, kinakalawang lahat dito. Kinakalawang lahat dito. So, yun ang dahilan. So, kakaroon nyo ng moist. Yan, so nangunguryente talaga yung ginagamit nila. Kasi basa. Yan, so lalo na, pag ganun yung washing nyo, nabasa man sa baha, o nabasa sa tubig, so wag nyo hayaan na
itambak lang sa gilid, hayaan lang hanggang matuyo. So mali yun mga ka-viewers. Kailangan nyo talagang gawin, i-blower nyo. Kung mas mabuti, tanggalin nyo itong pinakamotor. I-blower nyo siya hanggang matuyo. Pagkatapos yan, i-wirings nyo uli. Yan, pwede na yun. Kung sakaling natatakot kayo na hindi nyo malaman yung sa wirings, so wag nyo na lang, wag nyo lang tanggalin sa washing. I-open nyo na lang yung pinakalikod niya. Tapos doon, makita nyo naman tong dalawang makina. Yan, pukusan nyo na lang ng ang tawag dyan? Pukusan nyo na lang ng hair dryer. Yung hair blower ba? Hair dryer, yung tawag. So doon, hanggang matuyo itong yung pinakamotor. Kasi yun lang ang na yung washing ay hindi nangunguryente at hindi din nasasira kaagad. Kung sakaling nabasa man yung washing, nabahaan ba. So yun lang pinaka-importante mga viewers. Huwag nyo lang hayaan. So yan, sana po ay mga viewers ay mayroon kayong kunting sa tips ko na ito. So sana po mayroon kayong nakuhang kunting ideya. Kahit kunting ideya lang, malaking tulong ito sa atin na hindi tayo mapapahamak, hindi tayo makukuryente at the same time hindi masisira yung ating washing machine. Yan. Kasi yun lang kadalasan ang reklamo sa akin ng aking mga customer pag nagpapa-repair sa akin, nangunguryente dahil nabasa, nabaha. Yan. Nangunguryente. Kaya kung sakaling yun ang washing nyo, hindi sinadya na nabuhusan ng tubig yung makina, so wag nyo hayaan na basa lang. So kailangan yung i-dryer. Dryer nyo siya hanggang matuyo. Kung sakaling wala kayong dryer, so kailangan nyo talagang baklasin itong makina at ibilad nyo sa araw. Yan, hanggang 2 araw at 3 araw. Yan, kasi matagal yan matuyo matagal talaga matuyo sa lalim. So kailangan nyo talagang patuyuin siya ng patuyuin para, at kung sakaling mayroon din kayong tester mga ka-viewers, pwede nyo din i-test para malaman nyo kung shorted ba itong pinaka-windings dito sa motor. So ang gawin nyo naman mga ka-viewers, ganito. Yan natin. Yan. Lagyan nyo lang sa buzzer. Set natin sa buzzer. Yan. Or, pinaka-the best mga ka-viewers, para sa akin, ito na lang sa ohms. Kasi kahit kunting yan, huwag nyo lang hawakan itong pinakadulo nito. Or dyan, huwag nyo hawakan yung dalawang yan. Kahit isa, pwede naman isa hawakan nyo. Huwag lang dalawa. Ganyan nyo siya, Tester ko saan lagay ito. Yan. Tapos, lagay nyo dyan. Kahit saan dito mga ka-viewers, kahit saang wire dyan. Kahit saan dyan, pwede nyo, kahit saan nyo ilagay dyan, pwede. Tapos, yung isang twist rod, huwag nyo lang hawakan. Ganyan nung gawin nyo. Tapos dito nyo sa body, kanon. Dapat yan. Wala kayong marireading dyan na ohms value sa body. Kasi pag mayroon kayong marireading dyan na ohms value, yan, hindi yan, mga ka-viewers milli-ohms na nakalagay dyan, yan biglang mayroon tapos wawala. So normal yan, pero wala talaga siya, Lagay nyo, kiss nyo dyan sa body. Yan. Ito, hawakan nyo to. Dapat hindi yan makakalas. Yan. Tapos, hawakan nyo yan. Itong isang test rod dito sa body. So yan. Ganun lang ang pag-test mga ka-viewers ng shorted or grounded. Yung body at saka pinaka-windings. Dapat walang connection yan. Kasi pag may connection yan, makukurinti kayo. Yan ang dahilan na nakukurinti kayo doon sa washing nyo. Kasi nabasa, nagkakaroon siya ng connection. Yan dito, pati dito. So dapat wala yan Yan, wala yan. Dapat walang connection yan. Ayan wala siya. Yan, dapat wala kayong makuha diyan na ohms value. Kahit 1 ohms man yan, 20, 100, 200 ohms, dapat wala talaga yan. Dapat wala. Ganun siya. So, yan yung matitest na good yung motor at wala, hindi grounded or shorted. Ano lang mga ka-viewers? So, yan. So, sana po mga ka-viewers ay meron kayong nakuhang kunting ideya sa itinuturo ko na kahit simpleng tips lang sa inyo at malaking tulong din to. Yan. So, yung mga viewers, shout out pala sa inyo sa lahat ng mega loud shout out po sa lahat sa inyo, sa mga silent viewers dyan, organic viewers. Yan. Sa mga subscribers ko dyan, mega loud shout out po sa inyo. Yan. So, at sa mga kasamahan ko rin sa YT, yan, mega loud shout out sa inyo. At alam nyo na kung sino-sino kayo. Yan. So, yan. So, sana po ay meron kayong nakuhang kunting ideya. So, bago pa tayo mag-in ngayon mga viewers. So, huwag niyong kalimutang, kung meron kayong nakuhang kunting ideya, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ayan. So, yan, kita-kita tayo ulit sa next kong mga video mga viewers. So, ayan.
Bye-bye po mga viewers. Yan.